Grabe ano? Bitin na bitin, mag-iisang taon na eh. Hoy, kamusta na po ang mga maestrado natin sa Korte Suprema? Happy New Year po sa inyo. Nire-respeto ng channel na ito ang mga maestrado ng Supreme Court kasi the higher court of the land. Kung ano man po ang inyong mga desisyon, sa lahat ng mga kaso ay aking nire-respeto at dapat respetuhin ng taong bayan. Pero nagtatanong lang po ako, bakit kaya yung mga kasong kontrobersyal ay hanggang ngayon ay wala pa ring final ruling or desisyon? Isa po rito ay yung kanilang ginawang ruling na sinasabing unconstitutional or labag sa saligang batas ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya tayo ay nabitin lahat. Pero nag-file po ang Kongreso at ang mga complainant ng motion for reconsideration diyan sa desisyon na yan. Pero until now, wala pa rin pong malinaw na desisyon ang Korte Suprema. Sayang dahil alam po ninyo, next month, February 6, kung di ako nagkakamali, tapos na yung 1 year dun sa unang impeachment. Pwede na ulit mag-file. Katunayan ng balita ko, may mga magpapay ulit ng panaybagong impeachment. Lalo na ang mga civil society against Sara Duterte. Ngayon ang tanong, excuse me po, magpapay sila ng bagong kaso, another case, pero merong nakabitin sa Korte Suprema. Ano ba ang epekto nun? Sa akin pong paniniwala, wala naman. Kasi yung sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional, unang kaso yun. Itong pangalawa, back to zero. So ang dapat gawin dito ng complainant at ng Kongreso, idaan doon sa proseso na gusto ng Korte Suprema. Nabigyan ng pagkakataon si Inday Sara na humarap sa Committee on Justice at yung tamang proseso sa pagpapile, pagtanggap, Committee on Justice, nag-i-endorse na congressman, at yung pag-transfer before Senate bilang impeachment court. Palagay ko yun na dapat gawin. Pero mas maganda sana kung merong final decision ng Supreme Court dito sa unang kaso. Pag sinabi ng Supreme Court, wala yung motion for consideration, final talaga yung kanilang desisyon na unconstitutional, di tapos. Walang problema. Ngayon, kung sinabi naman at halimbawa nakakumbinsi ng mga petitioner o nag-file ng motion for consideration at sinabi ng Supreme Court na sila'y nagkamali nga, di at least alam natin kung ano ang gagawin. Kasi pag sinabi ng Supreme Court na ang legal naman pala, walang problema, baguhin nila yung kanilang ruling, di pwedeng buhayin ng Senado yung naka-archive na kaso. Naka-archive lang naman, nakahang lang dyan sa Senado, yung unang impeachment. Pero kung walang magiging desisyon ng Korte Suprema hanggang February, dyan ang final din sa isyong yan, papasok na yung pangalawang impeachment. So, dito na ngayon pupokus. In other words, ano man ang desisyon, meron man o wala na final desisyon ng Supreme Court, hindi mapipigilan ang civil society na mag-file ng kasong impeachment laban kay Sara Duterte na yan alam naman natin. Ayaw na ayaw ni Sarang mangyari yan at ng mga Duterte supporters. Kasi pag yan ay nangyari, natural susundin yung tamang proseso na sinasabi ng Korte Suprema, lalong lalabas ang lahat ng mga pagdududa ng mga complainant tungkol sa paggamit ng pera ng pangalawang Pangulo at ng Department of Education noong panahong yon. Kasi sa Kongreso pa lang, lalabas na yan. Sa Committee on Justice, hindi pwedeng hindi. Bago yan mag-recommend ang committee sa floor for approval, bago magbutuhan para sa endorsement ng Article of Impeachment, lalabas lahat yun. At matindi yan. Hindi pwede ang drama-drama yan. Hindi pwede yan ang
yung attitude ni Sara dati na pinapagalitan yung komite, hindi sumusunod sa role ng komite, o kaya ay nagdadrama yung mga inimbitahan na hospital at kung ano ng mga nangyari noon, di ba? Sa Quadcom. At iba pa. Hindi na yan mangyayari. Kasi pagkaroon ng hearing ang Committee on Justice, excuse me po, merito ng kaso ang tatalakayin dyan at bibigyan ng pagkakataon ang complainant. Ano ang kinocomplain? Ang Vice President na sagutin yan punto por punto. Pag hindi nasagot yan, itutuloy ang impeachment sa Senado. Dahil sa Senado kasi, formalidad na lang. Ang Committee on Justice sa Kongreso ang mag-i-evaluate ng ebidensya, dokumento at kaso. Pag nakumbinsi ng complainant ang Committee on Justice na dalhin sa plenaryo at pagbotohan ito at i-transfer ang article of impeachment, ibig sabihin mayroong probable cause. Malinaw na. Pagdating sa Senado, ipagtatanggol lang yan ng prosecutors or ng mga congressman prosecutor yung kanilang kaso. Formalidad na lang dyan sa mataas na kapulungan. Ganon po ang mangyayari. Kaya yan ang isa sa ating aabangan. Pero kung ang Supreme Court ay maglalabas ng final ruling before February, eh di mas maganda, meron tayong idea. Pero kung wala, ay tuloy pa rin naman yan. So, by February, impeachment, investigasyon sa graft and corruption, ayan po ang aabangan natin lahat. Halos nagsisimula pa lang pa rin po ang maraming mga issue at talakayan for information and education na ating gagawin dito sa aking mga channel. Kaya please, magsama-sama tayo, paki-like and share ng ating mga video pinag-uusapan. Wala pong personalan dito, walang issue ito, hindi po ako wala pong isyong personal, hindi po ako taga-gobyerno. Ako'y nagmamalasakit at may prinsipyo lang kaya tumutulong sa pamahalaan, pero walang kinalaman ng kahit sino, lalo na sa pamahalaan dito sa aking ginagawa. Yung mga akusasyon ng mga anti-Marcos na ako'y kakampi ng gobyerno, ganito, amo ko ang gobyerno, no. Ang amo ng gobyerno at ng nasa gobyerno ay taong bayan. Ang taong bayan ang lehitimong gobyerno. Ang nasa gobyerno, temporary lang nasa posisyon yan. Kaya sinasabi ng mga mabababaw na Duterte supporters na ang amo ko raw ay gobyerno, maling-mali kayo doon. Diyan pa lang sablay na kayo. Lahat tayo, ang amo natin ay mamamayang Pilipino. Ang gobyerno, ang mga taong gobyerno, trabahante lang sila. Bakit natin sila ipagtatanggol kung merong mali silang ginagawa? Pero hindi naman tayo papayag na puro akusasyon, walang dokumento, tapos sasabihin nyo pinagtatanggol natin ang gobyerno. Hindi. Kung wala kayong ebidensya, pagpapatunay sa inyong sinasabi, manigas kayo. At ako'y maniniwala at maninindigan kung ano ang tama for education and information ng aking mga channel. I know my job for the past 3 decades na, 3 dekadang mahigit na. Paninindigan natin ito. Kaya nating isakripisyo ang mga ganyang paniniwala sa lahat ng oras.